Isang mahinang tunog ng pag-vibrate ang bumasag sa katahimikan ng malawak na master bedroom. Nakapatong sa bedside table ang cellphone po ni Marco. Umilaw ang screen nito, isang matalim na liwanag sa madilim na kwarto na agad kumuha sa atensyon ni Elena. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hinihintay ang pag-uwi ng asawa mula sa isang late-night meeting sa Senado. Akala niya ay simpleng notification lang ito mula sa opisina. Pero ang mga salitang lumabas sa preview ng mensahe ay tila isang bombang sumabog mismo sa kanyang harapan. Mahal, ayos na ang lahat. Nasa atin na ang 1 bilyon para sa medical project. Ligtas na tayo. Nanigas ang buong katawan ni Elena bago pa man siya makahinga ng maluwag o magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Isang pangalawang mensahe ang sunod na pumasok. Mula sa parehong numero, walang pangalan ang nakasave, pero ang mensahe ay sapat na para gumuho ang mundo ni Elena sa isang iglap. Mahal kita, Marco. Hindi na ako makapaghintay na ipagdiwang natin ito bukas. Sa loob ng 1 segundo, ang perpektong buhay na inakala ni Elena ay naglaho. Ang pagmamalaki niya bilang asawa ng isang marangal na opisyal, ang tiwala na binuo nila sa loob ng 15 taon, lahat ng yon ay nadurog at napalitan ng isang malamig at nakasusulasok na takot. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae, 1 bilyon, medical project. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang dahan-dahan niyang inabot ang cellphone. Alam niyang mali ang pakialaman ng gamit ng asawa, pero ang tibok ng puso niya ay parang tambol na bumibiyak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pinindot niya ang screen. Hindi nakalock. Masyadong kampante si Marco. Masyadong bilib sa sarili na hinding-hindi siya pagdududahan ng kanyang mabait at sunod-sunurang asawa. Bumungad sa kanya ang mahabang palitan ng mensahe. Binasa niya ang mga ito at sa bawat linyang kanyang nadadaanan, parang unti-unting nauubusan ng hangin ng kwarto. Ang kausap ni Marco ay hindi basta kung sinong babae. Ang mga mensahe ay puno ng detalye tungkol sa mga pondo ng gobyerno, mga peking proyekto sa mga probinsya, at mga planong ilipat ang pera sa mga offshore accounts. At sa dulo ng isang mensahe, may binanggit na pangalan ng babae bilang paglalambing. Amy. Napatakip si Elena sa kanyang bibig upang pigilan ang pag-igik. Si Senator Amy, ang babaeng kilala bilang kaibigan ng pamilya. Ang babaeng laging bumabati sa kanya sa mga charity gala at pumupuri sa kanyang pagiging ideal wife. Nasusuka siya. Ang sikmurang kanina ay payapa ngayon ay bumabaliktad. Ang imahe ni Marco, ang kanyang matapang, matalino at tapat na asawa, ay napalitan ng isang halimaw na nakangiti. Hindi lang siya niloloko nito sa kama, ginagawa siyang tanga nito habang ninanakawan ang bayan. Biglang narinig ni Elena ang tunog ng pagbukas ng main door sa ibaba. Ang mabibigat na yabag ng sapatos sa hagdan ay parang mga kulog na papalapit. Si Marco. Nakauwi na siya. Dati, ang tunog ng pag-uwi nito ay musika sa pandinig ni Elena. Ngayon, para itong tunog ng paparating na kamatayan. Taranta, hindi alam ni Elena ang gagawin. Hindi niya pwedeng ibalik ang cellphone. Makikita ni Marco na nabasa na ang mga mensahe. Pero hindi pa siya handang harapin ito. Hindi pa siya handang tumingin sa mga mata ng asawang pumatay sa kanyang puso. Ang mga yabag ay nasa hallway na. Dali-daling tumayo si Elena. Mahigpit na hawak ang cellphone ni Marco. Tumakbo siya patungo sa banyo ng kwarto at mabilis na nilock ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pinto. Hinahabol ang hininga habang ang mga luha ay nagsisimula nang umagos sa kanyang pisngi. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Elena? Mahal? Ang boses ni Marco. Karaniwan, malambing ito. Pero ngayon, sa pandinig ni Elena, puno ito ng kaplastikan at lason.
Narinig niya ang paglapit ng mga yapak nito sa bedside table. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto sa loob ng ilang segundo. Elena? Tawag ulit ni Marco. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang lambing. May halong pagtataka at iritasyon na ang tono nito. Nakita mo ba ang cellphone ko? Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lang siya sa screen ng hawak niyang cellphone na umiilaw pa rin. Isang bagong mensahe ang pumasok mula kay Amy. Siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa aksidente ni Direktor Santos noon. Ayaw nating maulit iyon kay Elena kung sakaling maging problema siya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Aksidente? Direktor Santos? At ang pangalan niya, ang takot na nararamdaman niya kanina ay naging purong hilakbot. Hindi lang pala ito tungkol sa pera o pagtataksil. Ang buhay niya ay nasa panganib. Ang lalaking nasa kabilang ibayo ng pinto ay hindi lang manloloko, isa itong mamamatay tao. Elena, nandyan ka ba sa banyo? Mas malakas na ang boses ni Marco ngayon. Mas malapit. Nasa tapat na mismo siya ng pinto. Napahigpit ang hawak ni Elena sa cellphone. Nanginginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni Marco na pihitin ang doorknob. Nakalock. Elena, buksan mo to. Utos ni Marco. Nawala na ang pagpapanggap. Ang boses na ito ay ang boses ng isang makapangyarihang opisyal na sanay na sinusunod ang lahat ng gusto niya. Alam kong nasa iyo ang cellphone ko. Buksan mo ang pinto. Ngayon din. Pumatak ang luha ni Elena sa malamig na tiles ng banyo. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi niya kilala. Takot na takot, wasak. Pero sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagong emosyon na nagsisimulang mabuo. Galit. Pero bago pa siya makapag-isip ng plano, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Elena, sigaw ni Marco, at kasunod nito ay ang tunog ng kanyang katawan na bumabangga sa kahoy na pinto. Huwag mo akong subukan. Buksan mo ito o sisirain ko ang pinto. Napapikit si Elena at napaupo sa sahig. Yakap ang cellphone na naglalaman ng mga sikretong pwedeng pumatay sa kanya o pumatay sa career ng asawa niya. Alam niyang sa oras na bumukas ang pintong iyon, wala nang babalikan. Tapos na ang buhay na kilala niya. At nagsimula na ang kanyang laban para mabuhay. Hindi alam ni Elena kung paano siya nakalabas ng buhay sa kwartong iyon kagabi. Nakaupo siya ngayon sa sulok ng isang tahimik na coffee shop. Suot ang malaking sunglasses para takpan ang mga matang mugto sa kakaiyak. Sa harap niya ay isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Hindi man lang nabawasan kahit isang lagok. Naalala niya ang takot nang buksan niya ang pinto ng banyo kagabi. Kinailangan niyang magpanggap. Kinailangan niyang umarte na parang isang award-winning actress. Inabutan niya si Marco ng cellphone. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kunwaring matinding sakit ng tiyan. Sinabi niyang nakita niya lang ito sa sahig at nahilo siya kaya siya tumakbo sa banyo para sumuka. Naniwala ba si Marco? Hindi sigurado si Elena. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng asawa habang mabilis nitong tinitingnan ang screen ng cellphone. Pero dahil walang nabago at dahil burado na sa isip ni Elena ang mga nabasa niya, o iyon ang gusto niyang ipaniwala kay Marco, pinalampas ito ng asawa. Pansamantala. Pero alam ni Elena na bilang na ang mga araw niya. Biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Claire. Agad itong dumiretso sa pwesto ni Elena. Bakas sa mukha ang pag-aalala. Elena, bulong ni Claire sabay upo sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang malamig na kamay. Anong nangyari? Bakit bigla kang nagpasundo ng ganitong oras? At bakit parang takot na takot ka? Tinanggal ni Elena ang kanyang sunglasses.
Nang makita ni Claire ang takot sa kanyang mga mata, napasinghapang kaibigan. Inilabas ni Elena ang kanyang sariling cellphone. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ang gallery at ipinakita kay Claire ang mga litratong mabilis niyang kinuha mula sa screen ng cellphone ni Marco habang nasa loob siya ng banyo kagabi. Ang mga mensahe, ang 1 bilyong piso, ang pangalan ni Amy ang banta sa buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Claire habang nag-i-scroll. Napahawak siya sa kanyang bibig, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Diyos ko, Elena, bulong ni Claire. Halos hindi makalabas ang boses. Hindi lang ito pambababae. Krimen ito. Plunder. Murder plot. Elena, delikado ka. Tumango si Elena at sa wakas, tumulo na naman ang luha niya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Claire. Ang lalaking katabi ko sa pagtulog sa loob ng 15 taon, handa akong ipapatay para sa pera. Kailangan mong magtago. Mabilis na sabi ni Claire. Kailangan nating pumunta sa pulis. Sinong pulis, Claire? Mapait na sagot ni Elena. Hawak ni Marco ang mga hepe. Hawak ni Amy ang Senado. Kung pupunta ako sa otoridad ngayon na wala akong matibay na ebidensya kundi ang mga litratong ito, ako pa ang mababaligtad. Sasabihin nilang baliw ako o baka hindi na ako umabot sa presinto ng buhay. Napatahimik sila pareho. Ang bigat ng sitwasyon ay tila dumadagan sa kanilang mga balikat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumakas ang volume ng TV na nakasabit sa dingding ng coffee shop. Breaking news! Lumingon si Elena. Sa screen, nakita niya ang mukha ng asawa niya. Si Marco, nakatayo sa isang podium, suot ang kanyang pinakamagandang barong. Sa tabi niya ay si Senator Amy, na nakasuot naman ng disente at eleganteng Filipiniana. Mukha silang mga santo. Mukha silang mga haligi ng bayan. Nais naming linawin, sabi ni Marco sa TV, ang boses ay puno ng kumpiyansa, na ang mga chismis na kumakalat ay gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa politika na gustong sirain ang aming magandang hangarin para sa public health sector. Tumango si Amy, ngumingiti ng matamis sa kamera. Ang relasyon namin ni Secretary Marco ay purely professional. Kami ay magkatuwang sa paglilingkod sa bayan. Nanikip ang dibdib ni Elena habang pinapanood ang kasinungalingan nila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang TV. Ang kakapal ng mukha. Gigil na bulong ni Claire. Pero hindi si Claire ang tanging nakapansin sa balitang iyon. Sa kabilang dulo ng coffee shop, may isang lalaking nakaupo mag-isa. Kanina pa siya doon, tahimik na nagmamasid. Nakasuot siya ng simpleng jacket at sombrero, pero ang tindig niya ay hindi maikakaila. Napatingin si Elena sa kanya. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Si Leo, ang asawa ni Amy. Kilala siya ni Elena dahil nagkikita sila sa mga formal events, pero hindi sila kailanman nagkausap ng masinsinan. Si Leo, ang laging nasa gilid. Ang tahimik na mister na sumusuporta sa kanyang sikat na asawa. Pero ngayon, iba ang tingin ni Leo. Wala doon ang nangiti ng isang supportive husband. Ang nakikita ni Elena ay pagod, lungkot, at isang malalim na galit na pilit na kinokontrol. Nakatingin din si Leo sa TV tapos ibinalik ang tingin kay Elena. Alam niya, sa isang tinginan na yon, naramdaman ni Elena ang koneksyon. Alam ni Leo ang totoo. Alam ni Leo na niloloko silang dalawa. Dahan-dahang tumayo si Leo. Bit-bit ang kanyang kape. Lumapit siya sa mesa ni na Elena at Claire. Natigilan si Claire, akmang proprotektahan si Elena. Pero hinawakan ni Elena ang braso ng kaibigan para pigilan ito. Tumayo si Leo sa tapat nila. Hindi siya umupo. Tumingin lang siya kay Elena nang diretso. Ang mga mata niya ay parang bintana sa isang kaluluwang matagal nang nagdurusa. Nakita ko ang mukha mo habang nanonood ng balita, mahinahong sabi ni Leo. Ang boses niya ay mababa, baritono at seryoso. Hindi ka naniniwala sa kanila. Hindi sumagot si Elena, pero ang katahimikan niya ay
Sapat na sagot. Tumingin si Leo sa paligid para siguraduhing walang nakikinig bago siya bumaling ulit kay Elena. Matagal ko nang alam, Elena, pero hindi lang ito tungkol sa puso nating dalawa. Mas malaki ito kaysa sa inaakala mo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Elena. Anong ibig mong sabihin? May dinukot si Leo mula sa loob ng kanyang jacket. Isang maliit na puting sobre. Inilapag niya ito sa mesa, sa tapat mismo ng kamay ni Elena. Mabilis, para walang ibang makapansin. Kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ang hukay na ginagawa nila para sa atin, bulong ni Leo, buksan mo yan. Pero mag-ingat ka. Sa oras na malaman mo ang laman nito, wala nang atrasan. Tumalikod na si Leo at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Elena na nakatitig sa sobrang naglalaman ng susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang tuluyang kapahamakan. Mabigat ang hangin sa loob ng tinted na SUV ni Leo. Nakaparada sila sa isang liblib na bahagi ng parking lot, malayo sa mga matang mapanghusga at mga kamera ng media. Nakaupo si Elena sa passenger seat. Hawak ang mga dokumentong galing sa sobrang ibinigay ni Leo. Kitang-kita ni Leo ang panginginig ng mga kamay nito habang binubuklat ang bawat pahina. Ang mukha ni Elena ay pinaghalong takot at pagkabigla. Parang isang taong bagong gising sa isang bangungot na totoo pala. Pinanood siya ni Leo. Sa totoo lang, naawa siya. Alam niya kung gaano kabigat ang pasaning ibinabagsak niya sa balikat ng babaeng ito. Si Elena ay isang inosenteng nadamay lang sa kasakiman ng asawa nito. Pero wala na silang ibang pagpipilian. Ang mga nakikita mo dyan, panimula ni Leo, ang boses niya ay mababa at seryoso. Ay hindi lang simpleng accounting error. Mga ghost projects yan. Mga ospital na dapat itinayo sa Mindanao. Mga gamot na dapat ipinamigay sa mga mahihirap. Lahat yan, nasa papel lang. Tumingin si Elena sa kanya basa ang mga mata. Bilyon-bilyong piso, Leo. Paano nila nagawa ito? Sa tulong ng asawa ko. Mapait na sagot ni Leo. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Namumuti ang mga buko ng daliri. Si Amy ang nagpapalusot ng batas at si Marco ang nagpapatupad. O mas tamang sabihin, ang nagbubulsa. Pero Elena, hindi lang pera ang usapan dito. Ito na ang parteng pinakamatagal pinaghandaan ni Leo. Ang sandaling kailangan niyang basagin ng tuluyan ang ilusyon ni Elena tungkol sa pagkatao ni Marco. Huminga siya ng malalim. Naalala mo ba si Director Santos? Ang pinalitan ni Marco sa pwesto 5 taon na ang nakakaraan. Kumunot ang noo ni Elena. Pilit inaalala. Oo, namatay siya sa isang car accident. Brake failure. Tinitigan siya ni Leo ng diretso sa mata. Walang brake failure na nangyari. Bago mamatay si Santos, may natuklasan siyang anomalya. Isang maliit na transaction na konektado kay Marco. 1 linggo matapos niyang magbanta na ilalabas ang totoo. Bumangga ang kotse niya sa bangin. Napasinghap si Elena. Binitiwan niya ang mga papel na parang napaso siya. Sinasabi kong ang asawa mo at ang asawa ko ay hindi lang magnanakaw. Madiing sabi ni Leo. Handa silang pumatay para protektahan ang kapangyarihan nila. At ngayon na may alam ka na, ikaw na ang susunod na target. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon ang naririnig sa loob ng sasakyan. Nakita ni Leo ang takot sa mukha ni Elena, pero sa ilalim niyon, nakita rin niya ang unti-unting pagbuo ng isang desisyon. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Elena. Mahina, pero buo. Inabot ni Leo ang isang itim na flash drive. Kailangan kita sa loob, Elena. Ikaw lang ang may access sa bahay. Ikaw lang ang makakalapit sa kanya nang hindi siya naghihinala. Nasa flash drive na, yan ang lahat ng instructions kung paano mo makukuha ang mga files mula sa private computer niya. Kinuha ni Elena ang flash drive. Mahigpit niya itong hinawakan. Delikado ito, paalala ni Leo.
Sa oras na gawin mo to, wala nang atrasan. Pero ito lang ang paraan para mabigyan ng hustisya ang mga ninakawan nila at para makalaya tayo sa panloloko nila. Tumango si Elena. Pinahid niya ang kanyang luha at inayos ang sarili. Ang dating takot na ginang ay unti-unting nagiging isang mandirigma. Hindi ko na sila hahayaang manalo, matigas na sabi ni Elena. Gagawin ko. Inihatid ni Leo si Elena malapit sa village ni na Marco. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob dahil kilala ang sasakyan niya. Habang pinapanood niya si Elena na bumaba ng sasakyan at sumakay ng taxi pauwi, nakaramdam si Leo ng matinding kaba. Sana tama ang desisyon niyang idamay ito. Sana hindi niya ito ipinapadala sa sarili nitong kamatayan. Pagkalipas ng kalahating oras, nakatanggap si Leo ng text mula kay Elena. Nasa gate na ako. Hindi mapakali si Leo. Pinaandar niya ang sasakyan at dahan-dahang lumapit sa gate ng subdivision. Sapat lang para matanaw ang bahay ni na Elena mula sa malayo gamit ang binocular na lagi niyang dala. Gusto niyang siguraduhing makakapasok ito ng ligtas. Nakita niya ang taxi na huminto sa tapat ng malaking bahay. Bumaba si Elena, bitbit ang bag na naglalaman ng mga ebidensya at ng flash drive. Pero nanlamig si Leo nang makita niya kung ano ang nakaparada sa driveway. Ang sasakyan ni Marco, 3:00 pa lang ng hapon. Dapat ay nasa Senado pa ito. Bakit siya umuwi ng maaga? Sa kanyang lens, nakita ni Leo ang pagbukas ng pinto ng bahay. Lumabas si Marco. Hindi ito nakangiti. Ang tindig nito ay matigas, tensyonado. Nagtagpo sila ni Elena sa may porch. Nakita ni Leo ang pagkagulat ni Elena. Nakita niya ang bahagyang pag-atras nito. Pero ang mas kinatakutan ni Leo ay ang sunod na nangyari. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang tingin niya. Mula sa mukha ni Elena, pababa sa kamay nito, hanggang sa bag na mahigpit na yakap-yakap ng asawa. Nanlisik ang mga mata ni Marco at kahit malayo, ramdam ni Leo ang panganib. Nakita niya ang bibig ni Marco na gumalaw. Nagtatanong, habang ang kamay nito ay dahan-dahang umaabot sa bag na naglalaman ng lahat ng kanilang sekreto. Nanigas ang buong katawan ni Elena habang nararamdaman ang bigat ng kamay ni Marco sa strap ng kanyang bag. Ang bag na naglalaman ng flash drive, ng mga dokumento, at ng katotohanang pwedeng sumira sa kanilang lahat. Ang mga mata ni Marco ay nakapako sa kanya, matalim at nagtatanong. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging yelo. Anong laman yan? Tanong ni Marco. Mababa ang boses, pero may diin na nagpapahiwatig na hindi siya tatanggap ng kasinungalingan. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Elena. Kailangan niyang mag-isip agad. Isang maling sagot at tapos na ang lahat. Pinuwersa niyang pakalmahin ang kanyang mukha, kahit na ang mga tuhod niya ay nanginginig sa ilalim ng kanyang palda. Mga brochures, sagot ni Elena. Pinilit na gawing natural ang tono. Para sa upcoming Medical Mission Charity Gala, gusto ni Claire na repasuhin ko ang mga sponsors. Tumaas ang isang kilay ni Marco. Dahan-dahan, binitiwan niya ang bag pero hindi inalis ang tingin sa asawa. Medical Mission, ulit ni Marco, at may bahagyang ngisi sa kanyang labi. Isang ngising puno ng panguuyam. Masyado kang masipag tumulong sa iba, Elena. Sana lang, naaalala mo pa kung sino ang nagbibigay ng buhay na tinatamasa mo. Para sa iyo ito, Marco. Para sa imahe mo. Mabilis na sagot ni Elena. Alam mong kailangan ito ng mga botante. Tumango si Marco. Tila nakumbinsi siya sa political wife na sagot ni Elena. Mabuti. Umakyat ka na. Maliligo lang ako. May dinner meeting kami ni Amy mamaya. Kailangan ko ng bagong damit. Nakahinga ng maluwag si Elena nang tumalikod si Marco at umakyat sa hagdan. Pero hindi siya pwedeng maging kampante. Ang banggit ng pangalan ni Amy ay parang asido sa kanyang pandinig. Hinintay niyang marinig ang tunog ng shower mula sa master bedroom sa itaas.
Sa sandaling marinig niya ang lagaslas ng tubig, kumilos agad si Elena. Hindi siya umakyat. Sa halip dumiretso siya sa home office ni Marco sa ground floor. Ito ang forbidden room sa bahay. Bawal pumasok ang mga katulong at madalas ay nakalock ito. Pero alam ni Elena kung saan tinatago ni Marco ang spare key sa ilalim ng paso ng fortune plant sa hallway. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang susi. Click! Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel. Madilim ang kwarto, tanging ang sinag ng araw mula sa nakasarang blinds ang nagbibigay liwanag. Mabilis na pumunta si Elena sa malaking mahogany desk. Naalala niya ang sinabi ni Leo kanina. May ugali si Marco na magtago ng trophies o remembrance mula sa mga taong tinalo niya. Hanapin mo ang koneksyon kay Director Santos. Binuksan niya ang mga drawers. Puro official documents, walang kakaiba. Tumingin siya sa paligid. Ang mga dingding ay puno ng mga libro, law books, political biographies. Lumapit siya sa estante. Hinagod ng kanyang mga daliri ang mga spine ng libro hanggang sa mapahinto siya sa isang lumang libro na kakaiba ang itsura. Luma na ito at medyo punit ang gilid. Hindi bagay sa maayos na koleksyon ni Marco. Administrative Code of the Philippines, 98th edition. Hinila niya ito. Pagkabukas niya, may nalaglag na isang litrato mula sa pagitan ng mga pahina. Pinulot ito ni Elena. Napasinghap siya at napatakip ng bibig. Litrato ito ng isang wasak na kotse sa ilalim ng bangin. Ang kotse ni Director Santos. Pero ang nakakapangilabot, may sulat kamay sa likod ng litrato gamit ang pulang tinta. Done. Obstacle removed. Kinilabutan si Elena. Ito ang trophy na sinasabi ni Leo. Ang ebidensya na hindi lang aksidente ang nangyari. Hawak ni Marco ang patunay ng sarili niyang krimen. Sa ilalim ng litrato, may nakaipit na isang maliit na sticky note. May nakasulat na coordinates at isang code. VA8 15-2309. Ito na yon. Ang susi sa secret safe na binanggit sa text messages. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang ebidensya. Nanginginig ang kamay niya. Hirap siyang mag-focus. Click! Nakuha niya. Dali-dali niyang ibabalik sana ang litrato sa loob ng libro nang bigla siyang natigilan. Tumigil ang tunog ng shower sa itaas. Katahimikan. Sumunod ang mabibigat na yabag sa hagdan. Pababa. Hindi papunta sa kusina. Hindi papunta sa sala. Papunta dito. Sa hallway ng opisina. Napatingin si Elena sa pinto. Nakalak ba niya ulit? Hindi. Nakalimutan niya sa sobrang taranta. Rinig na rinig niya ang paglapit ng mga yapak. Mabigat. Mabagal. Elena? Tawag ni Marco mula sa hallway. Ang boses nito ay hindi nagtatanong, kundi naghihinala. Bakit bukas ang ilaw sa hallway? Wala nang oras para lumabas. Wala nang oras para itago ang libro sa estante ng maayos. Hawak pa rin ang ebidensya. Lumingalinga si Elena. Walang closet, walang banyo. Ang desk. Dali-daling sumuot si Elena sa ilalim ng malaking mahogany desk ni Marco. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, pinipigil ang paghinga. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco. Nakikita ni Elena mula sa ilalim ng mesa ang makintab na sapatos ng asawa. Naglakad ito papasok, huminto sa gitna ng kwarto. Amoy ni Elena ang bagong ligo na sabon ni Marco. Humalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Naglakad si Marco palapit sa estante ng mga libro. Doon sa pwesto kung saan kinuha ni Elena ang libro kanina. Sino ang gumalaw nito? Bulong ni Marco sa sarili, boses na puno ng panganib. Humakbang si Marco palapit sa desk. Palapit ng palapit kung saan nagtatago si Elena. Napapikit si Elena ng mariin. Tumutulo ang luha. Hinihintay ang sandali na mahuhuli siya. Hinihintay ang sigaw. Tumigil ang sapatos ni Marco ilang pulgada lang mula sa mukha ni Elena na nakatago sa dilim ng ilalim ng mesa. May tumunog na cellphone. Kay Marco.
Sinagot niya ito agad. Hello, Amy. Oo, paalis na ako. May dagayata dito sa bahay. Aayusin ko pagbalik ko. Tumalikod si Marco at naglakad palabas. Rinig ni Elena ang pagsara ng pinto, pero hindi siya gumalaw. Nanatili siya doon sa dilim, nanginginig, hawak ang litrato ng isang patay na tao habang napagtatanto niya ang sinabi ni Marco. Alam niyang may tao sa loob. At pagbalik niya, hindi na siya titigil hanggat hindi niya ito nahuhuli. Hindi mapakali si Elena habang naghihintay sa loob ng isang luma at abandonadong warehouse na itinuro ni Leo bilang tagpuan. Madilim ang paligid, amoy alikabok at kalawang, malayo sa marangyang mundong kinagisnan niya. Kasama niya si Claire, na kanina pa umiiyak sa isang sulok. Tinanggal nila ako, Elena. Humahagulgol na sumbong ni Claire. Bigla na lang may dumating na memo kaninang umaga. Gross negligence daw. Tinanggalan din ako ng lisensya. Wala na akong trabaho. Wala na lahat. Niyakap ni Elena ang kaibigan. Nararamdaman ang bigat ng galit na namumuo sa kanyang dibdib. Mabilis kumilos si Marco at Amy. Hindi pa man nila inilalabas ang ebidensya. Nagsisimula na ang mga itong manira ng buhay. Bumukas ang malaking bakal na pinto ng warehouse. Pumasok si Leo. Pero sa pagkakataong ito, sinalubong siya ni Elena ng isang malakas na sampal. Walang hiya ka, sigaw ni Elena. Nanginginig ang boses sa galit. Sabi mo tutulungan mo kami. Sabi mo magtutulungan tayo. Pero anong nangyari? Nawalan ng trabaho si Claire. At muntik na akong mahuli ni Marco kahapon. Pinapahamak mo lang kami sa laro mong ito. Nanatiling nakatayo si Leo, hindi man lang umiwas sa sampal. Ang mukha niya ay seryoso, walang bahid ng emosyon. Tumingin siya kay Claire na nakatulala. At pagkatapos ay binalik ang tingin kay Elena. Tapos ka na ba? Mahinahong tanong ni Leo. Hindi! Sigaw ulit ni Elena. Ayoko na. Titigil na ako. Ibibigay ko na lang ang USB sa media bukas at bahala na. Hindi ko na kaya ang ganito, Leo. Hindi kami mga espiya. Mga simpleng tao lang kami. Kung gagawin mo yan, patay ka na bago pa sumikat ang araw. Malamig na sagot ni Leo. Bakit sino ka ba para sabihin yan? Hamon ni Elena. Isa ka lang namang asawang niloko, gaya ko. Pareho lang tayong biktima dito. Dahan-dahang dumukot si Leo sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi baril, kundi isang leather wallet na may nakakabit na metal badge. Binuksan niya ito at iniharap kay Elena. Natigilan si Elena. Namilog ang mga mata ni Claire. Sa ilalim ng dim light ng warehouse, kuminang ang gintong badge ng Presidential Anti-Graft Commission. PAGC. Sa tabi nito ay ang ID ni Leo, pero iba ang titulong nakalagay. Director of Special Investigations. Napahakbang paatras si Elena. Tila nahihilo. Ano? Ano ito? Hindi ako isang simpleng asawa lang, Elena. Paliwanag ni Leo. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elena ang otoridad sa boses nito na hindi niya narinig noon. 1 taon ko na silang iniimbestigahan. Ang pagpapakasal ko kay Amy. Parte yun ng trabaho nung una, pero minahal ko siya. Hanggang sa natuklasan ko kung gaano talaga siya kadumi. Napaupo si Elena sa isang lumang silya. Ibig sabihin, alam mo na noon pa? Ginamit mo lang ako. Lumapit si Leo at lumuhod sa harap ni Elena para magpantay ang kanilang mga mata. Kailangan kita, Elena. Hawak ko ang external trail, ang bank accounts, ang mga dummy corporations, pero hindi ko mapasok ang inner circle. Hindi ko makuha ang direct link kay Marco. Ikaw lang ang makakagawa nun. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya ng susi sa bahay, sa opisina, sa buhay niya. Niloko mo ako, bulong ni Elena. Tumutulo ang luha. Akala ko, kakampi kita. Yun pala asset lang ang tingin mo sa akin. Asset ka nga, amado ni Leo. Pero ngayon, partner na kita. Elena, pakinggan mo ako. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti.
Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw nila sa mga ospital. Mga batang namamatay dahil walang gamot, habang ang mga asawa natin ay nagpapakasasa sa luxury trips. Hahayaan mo ba yon? Tumingin si Elena kay Claire, na ngayon ay tumahan na at tumatango. Tila nabuhayan ng loob sa nalamang katotohanan. May proteksyon sila. May plano. Huminga ng malalim si Elena. Pinahid niya ang kanyang luha. Ang sakit ng pagkanulo ay nandoon pa rin. Pero mas matimbang ang tawag ng tungkulin. Anong susunod na plano, Direktor? Tanong ni Elena. Ang boses ay matatag na. Nakuha mo na ang coordinates ng safe, sabi ni Leo habang inilalabas ang isang mapa ng building kung saan naroroon ang opisina ni Marco. Ngayong gabi, may fundraising dinner sila. Alam kong hindi ka sasama dahil kunwari masama ang pakiramdam mo. Iyon ang window of opportunity natin. Papasukin mo ang opisina niya sa City Hall. Naglatag si Leo ng mga kagamitan. Maliit na earpiece, spy camera na kasing liit ng butones, at isang device na pang-decode ng electronic locks. Gabayan kita sa bawat hakbang, pangako ni Leo. Hindi kita pababayaan. Umuwi si Elena ng gabing iyon na mabigat ang loob pero buo ang desisyon. Pagpasok niya sa bahay, tahimik ang paligid. Umakyat siya sa kwarto. Nakabukas ang pinto. Nakita niya si Marco sa tabi ng kama. Hawak nito ang cellphone ni Elena na naiwan niya kanina sa bedside table habang naliligo siya bago umalis. Ang akala ni Marco ay nasa garden lang siya nagpapahangin. Napahinto si Elena sa may pinto. Marco? Lumingon si Marco. May kakaibang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Nandito ka na pala, mahal, sabi ni Marco habang dahan-dahang ibinababa ang cellphone ni Elena sa mesa. May nag-pop up na update sa phone mo. Inayos ko na. Mabilis lang. Lumapit si Marco at humalik sa pisngi ni Elena. Ang halik ay malamig. Parang yelo. Matulog ka na ng mahimbing. Bulong ni Marco sa tenga niya. Dahil mula ngayon, gusto kong maging ligtas ka at malalaman ko na ang lahat ng galaw mo. Nang lumabas si Marco ng kwarto, mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Walang pinagbago, walang bagong app, walang kakaiba. Pero sa status bar sa itaas, may isang maliit na icon na kumislap ng 1 segundo bago tuluyang nawala. Isang maliit na pulang mata. Alam na ni Elena. Nakikita na ni Marco ang lahat at ang misyon niya bukas ng gabi ay mas naging imposible. Nakatitig si Elena sa kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table. Ang maliit na ilaw ng screen ay parang mata ng isang halimaw na nagbabantay sa kanya. Alam niyang nakikinig si Marco. Alam niyang nakikita nito kung nasaan siya. Huminga siya ng malalim at pinindot ang record button sa isang lumang recorder na hiniram niya kay Claire. Matutulog na ako, Marco. Ang sakit ng ulo ko. Iinom na ako ng gamot. Good night. Inilapag niya ang recorder sa tabi ng cellphone at pinindot ang play. Isang mahinang tunog ng paghinga, ang tunog ng taong natutulog ng mahimbing, ang pumuno sa kwarto. Ito ang magiging alibay niya. Sa pandinig ng spyware ni Marco, nasa kwarto lang siya, natutulog. Dahan-dahan, parang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kinuha ni Elena ang susi ng kotse at lumabas ng kwarto ng nakayapak. Suot ang itim na hoodie at pantalon, tumakas siya gamit ang service stairs. Ang bawat hakbang ay maingat. Bawat kaluskos ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nang makasakay siya sa kanyang sasakyan, hindi niya binuksan ng Waze o Google Maps. Alam niya ang daan. Kabisado niya ang bawat liko papunta sa City Hall, kung saan naroon ang opisina ni Marco. Ang lugar kung saan tinatago ng asawa niya ang mga baho ng kanilang yaman. Madilim ang City Hall pagdating niya. Iilang ilaw na lang ang nakabukas. Huminto siya sa guardhouse.
Si Kuya Berting, ang matandang gwardya na kilalang kilala siya, ay nagulat nang makita siya. Ma'am Elna? Bati nito, sabay silip sa bintana. Gabi na po ah. Wala po si Sir Marco, nasa event kasama si Senator Amy. Pumilit ng ngiti si Elena. Isang nangiting puno ng lambing, ang nangiting sanay na sanay niyang gamitin bilang mabait na may bahay. Alam ko, Kuya Berting, sorpresa sana ito. May naiwan kasi siyang dokumento na kailangan niya bukas ng umaga. Gusto ko sanang dalhin sa bahay para hindi na siya mag-alala pag-uwi. Nag-alinlangan sandali ang gwardya, pero ang respeto nito kay Elena ay nanaig. Sige po, ma'am. Ingat po kayo sa taas. Medyo madilim sa hallway. Pagpasok ni Elena sa lobby, sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng floor wax. Ang tunog ng kanyang sneakers sa marmol na sahig ay parang dagundong sa kanyang pandinig. Mabilis siyang sumakay ng elevator, 4th floor. Pagbukas ng elevator, agad niyang binuksan ang earpiece na ibinigay ni Leo. Nasa loob na ako. Bulong niya. Good. Sagot ng boses ni Leo sa kabilang linya. May 10 minuto ka bago mag-roving ang gwardya sa floor na yan. Bilisan mo. Tumakbo si Elena papunta sa opisina ni Marco. Ginamit niya ang spare key na nakuha niya noon. Click. Bumukas ang pinto. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw mula sa mga poste sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag sa silid. Dumiretso siya sa estante ng mga libro. Hinanap niya ang administrative code na nakita niya sa bahay, pero wala ito dito. Mali. Hindi libro ang safe dito. Leo, wala dito ang libro. Taranta niyang sabi. Mag-isip ka, Elena. Kalmadong sagot ni Leo. Saan siya pinaka-obsessed? Saan niya tinitingnan ang sarili niya? Napatingin si Elena sa malaking oil painting sa likod ng swivel chair. Portrait ito ni Marco noong nanumpa siya sa pwesto. Ang mukha ng tagumpay. Ang mukha ng kasinungalingan. Lumapit siya at kinapa ang gilid ng painting. May maliit na gatla. Hinila niya ito. Bumukas ang painting na parang pinto. At sa likod nito, isang metallic safe na nakabaon sa dingding. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Nahanap ko na. Ipasok mo ang code. VA88 152309. Utos ni Leo. Pinindot ni Elena ang keypad. 1, 5, 2, 3, 0, 9, isang mahabang beep. At pagkatapos, ang tunog ng bakal na kumalas. Bumukas ang pinto ng bakal ng dahan-dahan. Tumambad kay Elena ang bundok ng pera. Mga tumpok ng tig-1,000 na nakatali ng goma. Siksik na siksik sa loob ng masikip na espasyo. Pero hindi ang pera ang kailangan niya. Hinawi niya ang mga ito. Ang amoy ng lumang papel ay sumulasok sa kanyang ilong. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na itim na kahon sa pinakadulo. Kinuha niya ito. Sa loob, may isang USB at isang lumang digital voice recorder. Nanginginig ang mga kamay na pinindot ni Elena, ang play, static, at pagkatapos, ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Wala na si Santos. Malinis ang pagkakatrabaho sa preno. Walang makakahalata. Sinundan ito ng tawa. Isang malamig at matinis na halakhak ng babae, si Amy. Sabi ko sa'yo, Marco, kayang-kaya nating paikutin ang lahat. Sa atin na ang pondo. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. Parang gusto niyang sumuka. Ang marinig ang boses ng asawa niya na nagdiriwang sa pagkamatay ng isang tao ay higit pa sa kaya niyang sikmurain. Ito na. Ito ang ebidensya na magpapakulong sa kanila habang buhay. Elena, ang boses ni Leo sa earpiece ay biglang naging matalas. Basag ang tunog dahil sa kaba. May paakyat na elevator. Umapak sa 4th floor button. Kailangan mo nang umalis dyan, ngayon na. Natimbawang si Elena sa realidad. Mabilis niyang isinilid ang recorder at USB sa kanyang bulsa. Isinara niya ang painting pero dahil sa pagmamadali, naiwan itong tabingi ng bahagya. Bahala na. Tumakbo siya palabas ng opisina. Rinig niya ang ting ng elevator sa dulo ng hallway. Bumukas ang pinto nito.
Walang oras para tumakbo sa hagdan sa kabilang dulo nang hindi siya nakikita. Mabilis na sumuot si Elena sa loob ng janitor's closet na ilang metro lang ang layo sa opisina ni Marco. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto habang pinipigil ang paghinga. 2 anino ang naglakad sa hallway. Mga gwardya. May dalang flashlight na tumatama sa dingding. "Parang may narinig ako dito kanina, pare," sabi ng isa. Ang ilaw ng flashlight ay tumutok sa pinto ng opisina ni Marco. "Baka pusa lang yan o hangin. Tara na, magkakape pa tayo," sagot ng kasama, halatang inaantok. Nanatiling nakatayo si Elena sa dilim. Yakap ang kanyang sarili. Hinihintay na lumayo ang mga yabag. Ang bawat segundong lumilipas ay parang oras. Nang makalagpas ang mga ito at lumiko sa kabilang koridor, halos lumuhod siya sa relief. "Clear na!" bulong ni Leo sa tenga niya. "Daan ka sa fire exit. Hinihintay kita sa labas ng gate." Nangangatal ang mga tuhod na tumakbo si Elena pababa ng hagdan. 4 na palapag. Bawat hakbang ay parang hinahabol siya ng mga demonyo ng kanyang asawa. Paglabas niya sa parking lot, sariwa ang hangin pero mabigat ang pakiramdam niya. Nakita niya ang kanyang sasakyan. Ligtas siya. Nakuha niya ang kailangan niya. Pumasok siya sa kotse, nilock ang pinto at pinaandar ang makina. "Pauwi na ako, Leo. Nakuha ko na." Nanginginig niyang report habang nagmamaneho palabas ng compound. "Ingat ka, Elena. Huwag kang hihinto," sagot ni Leo. Papalabas na siya ng gate ng City Hall nang mapansin niya ang isang sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi ng kalsada, malapit sa exit. Isang itim na luxury sedan. Bumagal ang takbo ni Elena. Pamilyar ang sasakyan. Masyadong pamilyar. Habang dumadaan ang kotse ni Elena sa tapat nito, dahan-dahang bumaba ang bintana ng itim na sedan sa backseat. Doon, nakaupo si Senator Amy. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may galit. Hindi ito sumisigaw o nagtatawag ng pulis. Nakatingin lang ito nang diretso sa mga mata ni Elena. Ang mukha ay kalmado sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente. Dahan-dahang ngumiti si Amy. Isang ngiti na walang init. Isang ngiti ng isang mandaragit na nakakita ng kanyang pagkain. At mas nakakakilabot sa lahat, itinaas ni Amy ang kanyang kamay at kumaway ng marahan. "Bye, Elena," basa ni Elena sa galaw ng mga labi nito. Pinaharurot ni Elena ang sasakyan. Ang puso niya ay halos sumabog sa takot. Tumingin siya sa rearview mirror. Hindi siya hinabol ni Amy. Nanatili lang ang sasakyan doon, nakabantay sa dilim. Bakit hindi siya pinigilan? Biglang nag-flash ang screen ng cellphone ni Elena. Isang mensahe galing kay Marco. "Uwi ka na, mahal. Hinihintay ka na namin." Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Alam nila. Alam nilang lahat. At hinihintay siya ni Marco sa bahay na parang isang gagamba sa kanyang sapot. Inayos ni Marco ang kwelyo ng kanyang barong Tagalog sa harap ng salamin. Perpekto. Walang gusot, walang mantsa, katulad ng imaheng binuo niya sa loob ng maraming taon. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang lalaking kagalang-galang, isang public servant na hinahangaan ng lahat. Napangisi siya. Kung alam lang ng mga tangang botante kung gaano kadaling paglaruan ang kanilang mga emosyon. Lumingon siya sa kama kung saan nakaupo si Elena. Nakaayos na ang asawa niya. Suot nito ang isang eleganteng beige terno na pinili mismo ni Marco. Maganda si Elena, walang duda. Pero ngayong gabi, ang ganda nito ay may halong takot. Maputla ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay parang sa isang hayop na nakakulong sa hawla. "Tumayo ka na, mahal," utos ni Marco. Malambing ang tono, pero alam ni Elena ang panganib sa likod nito. "Ayaw nating malate sa sarili nating party." Dahan-dahang tumayo si Elena. Kitang-kita ni Marco ang panginginig ng mga kamay nito.
Lumapit siya sa asawa at humawak sa bewang nito. Hinigpitan niya ang hawak. Sapat lang para masaktan si Elena, pero hindi sapat para mag-iwan ng pasa. Alam kong pagod ka. Bulong ni Marco sa tenga nito habang inaamoy ang pabango ng asawa. Alam kong marami kang ginawa kagabi. Ang dami mong pinuntahan. Naramdaman niyang nanigas si Elena. Alam ni Marco ang lahat. Ang pagpunta nito sa warehouse, ang pagpasok sa City Hall. Nakakatawa. Akala ba talaga ni Elena ay mas matalino ito sa kanya? Hinayaan niya lang ito. Hinayaan niya lang itong maglaro ng detective dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang tapang ng asawa. At ngayon, oras na para hatakin ang tali. Smile! Utos ni Marco habang naglalakad sila palabas ng kwarto. Ang gabing ito ay para sa atin. Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, sumabog ang liwanag ng mga kamera. Flash dito, flash doon, sigawan ng mga reporters. Secretary Marco, Ma'am Elena, dito po. Kumaway si Marco, ang nangiti ay nakapaskil sa kanyang mukha na parang maskara. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at itinaas ito. Ipinapakita sa mundo ang kanilang matibay na pagsasama. Ramdam niya ang pawis sa palad ni Elena. Gusto nitong bumitaw, pero hindi nito magawa. Alam ni Elena na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Sa gitna ng crowd, nakita ni Marco si Amy. Napakaganda ni Senator Amy ngayong gabi. Nakasuot ito ng pulang gown na agaw pansin. Nagtama ang kanilang paningin at nagkaintindihan sila agad. Walang salita, isang tingin lang. Plan A is in motion. Lumapit si Amy sa kanila. Dala ang isang baso ng champagne. Secretary Marco, bati ni Amy, sabay beso sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ito kay Elena. Elena darling, bati ni Amy. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Elena. Kitang-kita ni Marco kung paano gustong lumayo ni Elena. Pero napako ito sa kinatatayuan dahil sa higpit ng hawak niya sa bewang nito. Ang ganda mo, bulong ni Amy kay Elena. Pero ang mga mata ng senadora ay nanlilisik. Pero mukhang stress ka. Sana nagpapahinga ka. Mahirap na. Baka kung ano pa ang mangyari sa pamilya mo sa probinsya kung magkakasakit ka. Nakita ni Marco ang takot na dumaan sa mukha ni Elena. Ang banggitin ang pamilya nito sa probinsya ay isang direktang banta. Mahusay talaga si Amy. Alam nito kung saan dapat tusukin ang kutsilyo para mas masakit. Salamat, Senator, sagot ni Marco para sa asawa. Medyo emotional lang si Elena ngayon. Masyado siyang involved sa mga proyekto ko. Tumawa ng mahina si Amy. Good. Loyalty is everything, right? Umakyat si Marco sa entablado para sa kanyang speech. Iniwan niya si Elena sa VIP table pero sinigurado niyang nakabantay ang kanyang head of security sa likod nito. Hinawakan niya ang mikropono. Tumingin siya sa daan-daang tao na naroon. Mga businessmen, politicians, media. Lahat sila nasa palad niya. Ang proyektong ito, panimula ni Marco, ang boses ay puno ng passion, ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa kinabukasan at hindi ko ito magagawa kung wala ang inspirasyon ng aking buhay, ang aking asawang si Elena. Itinuro niya si Elena. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakafocus ang spotlight sa asawa niya. Nakita ni Marco si Elena na pilit nang ngumingiti. Pero ang mga mata nito ay puno ng luha. Sarap sa pakiramdam. Ito ang kapangyarihan. Ang kakayahang wasakin ng isang tao habang pinapalakpakan ka ng mundo. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, kinuha ni Marco ang kanyang cellphone sa bulsa. May tinype siya sa isang special app na konektado sa phone ni Elena. Ito ang huling pako sa kabaong ng pag-asa ng asawa niya. Set. Mula sa entablado, kitang-kita niya nang kunin ni Elena ang cellphone pa nito mula sa clutch bag. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Elena dahil sa screen. Nakita niya ang pagkabigla, ang pagbagsak ng balikat,
Ang tuluyang pagkawasak ng pag-asa sa mukha nito. Sa screen ng cellphone ni Elena, hindi text message ang lumabas, kundi isang live feed mula sa isang CCTV. CCTV sa loob ng kwarto ng nanay ni Elena sa probinsya. Natutulog ang matanda at sa gilid ng kama may anino ng isang lalaking nakatayo, naghihintay ng utos, at sa ibaba ng video, isang maikling mensahe mula kay Marco. Ibigay mo sa akin ang USB pagbaba ko ng stage o mawawalan ka ng ina ngayong gabi. Ibinalik ni Marco ang tingin sa audience at ngumiti ng mas malawak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang ating advokasya. Bumaba siya ng entablado, sinalubong ng masigabong palakpakan, habang naglalakad palapit sa asawang alam niyang wala nang magagawa, kundi sumuko. Mabigat ang bawat hakbang ni Elena habang hila-hila siya ni Marco papasok sa isang private holding room sa likod ng ballroom. Rinig pa rin ang masigabong palakpakan at musika mula sa labas. Pero sa loob ng kwartong ito, ang tanging naririnig ni Elena ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang mabigat na paghinga ng asawa. Binitawan siya ni Marco ng padabog. Muntik na siyang matumba. Pero napahawak siya sa gilid ng sofa. Ibigay mo sa akin, utos ni Marco. Nakalahad ang palad nito. Ang mukha nito ay wala ng bahid ng pagmamahal, purong demonyo na lamang ang nakikita ni Elena. Nanginginig ang kamay ni Elena habang dinudukot ang USB mula sa kanyang clutch bag. Naalala niya ang kanyang ina. Ang matanda, mahina, at walang kamuwang-muwang na nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasamaan ng lalaking ito. Huwag mong gagalawin si Mama, pakiusap ni Elena. Ang boses ay basag. Parang awa mo na, Marco. Ibibigay ko na ang lahat. Huwag mo lang siyang idamay. Hinablot ni Marco ang USB. Tinitigan niya ito sandali at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Elena. Inihulog ni Marco ang USB sa sahig at sa harap ng mga mata ni Elena, inapakan niya ito. Dinurog ng takong ng kanyang mamahaling sapatos ang plastic casing hanggang sa maging pira-piraso na lang ito ng basura. Wala na, nakangising sabi ni Marco. Wala ka ng ebidensya, wala ka ng alas. Lumapit siya kay Elena at hinawakan ng mahigpit ang panga nito. At akala mo ba hahayaan kitang makalaya pagkatapos nito? Hinila siya ni Marco palabas ng hotel sa isang secret exit. Walang nakakita. Walang nakapansin na ang bida ng gabi ay kinikidnap na ng sarili niyang asawa. Isinakay siya sa sasakyan. Mabilis ang pagpapatakbo ni Marco pawi. Tahimik ang buong biyahe. Ang katahimikan ng isang libing. Pagdating sa bahay, kinaladkad siya ni Marco papunta sa guest room sa ground floor. Ang kwartong may pinakamatibay na pinto at walang bintana na pwedeng labasan. Tinulak siya ni Marco papasok. Napadapa si Elena sa sahig. Dito ka lang, malamig na sabi ni Marco. Aalis na kami ni Amy ngayong gabi. Lilipad kami papuntang Europe. Sa oras na makita kanila dito bukas, malayo na kami. At ikaw? Ikaw ang sisisihin sa lahat ng nawawalang pera. Ikaw ang gagawin naming mastermind. Hayop ka! Sigaw ni Elena, puno ng galit at luha. Hindi ka magtatagumpay. Nagtagumpay na ako, Elena. Sagot ni Marco bago isinara ang pinto. Click. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay parang tunog ng pagsara ng kabaong. Naiwan si Elena sa dilim. Gumapang siya papunta sa pinto. Kinalampag niya ito. Marco, buksan mo to. Marco! Walang sumagot. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Marco sa labas. Palayo. Napaupo si Elena sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Humagulgol siya. Tapos na. Talo na siya. Wala na ang ebidensya. Hawak ni Marco ang nanay niya. At ngayon, ikukulong siya para pagbayaran ng kasalanang hindi niya ginawa. Ang bigat ng pagkabigo ay dumagan sa kanya. Naalala niya si Leo, si Claire, ang mga batang pasyente na ninakawan ng pondo. Binigo niya silang lahat.
Isa lang siyang mahinang babae na nagpanggap na matapang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay na lang ang katapusan. Pero sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang pumasok sa isip niya. Ang sinabi ni Leo noong una silang nagkita. Ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kaya niyang tiisin, kundi sa kaya niyang ipaglaban. Dumilat si Elena. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Hindi pwedeng ganito ang ending ng kwento niya. Kung mamamatay man siya, mamamatay siyang lumalaban. Tumayo siya. Sinubukan niyang buksan ang ilaw, pero pinutulan na ito ng kuryente ni Marco. Kinapa niya ang kanyang sarili. Kinuha na ni Marco ang cellphone niya, ang bag niya. Wala siyang gamit. Maliban sa isa, hinawakan niya ang kanyang buhok. Naroon pa rin ang metal na hairpin na inilagay ng stylist kanina para sa gala. Isang mahaba at matalim na hairpin. Kinuha niya ito. Lumapit siya sa pinto. Napakaliit ng tsansa. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya espiya. Isa lang siyang housewife. Pero isa rin siyang babaeng wala nang mawawala. Ipinasok niya ang dulo ng hairpin sa keyhole. Sige na, bulong niya sa sarili. Nanginginig ang mga kamay. Gumana ka. Pinihit niya ito. Wala. Sinubukan niya ulit. Mas maingat. Mas madiin. Pinakiramdaman niya ang loob ng lock, tulad ng napanood niya sa mga pelikula, tulad ng itinuro ni Leo sa kanya noong isang beses na nag-practice sila. Pawis na pawis siya. Masakit na ang mga daliri niya. Click! Tumigil ang mundo ni Elena. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ito. Lumabas si Elena ng kwarto. Madilim ang buong bahay. Wala na si Marco. Tumakbo siya papunta sa sala. Nakabukas ang malaking TV. Naiwan itong naka-on sa news channel. Breaking news. Nakita niya ang footage ng isang private hangar sa airport. Secretary Marco at Senator Amy namataan sa airport. Nakatakdang umalis ng bansa anumang oras ngayong gabi matapos ang kanilang press conference. Tumingin si Elena sa wall clock. May 30 minutes pa bago ang flight. Pero may isa pang headline sa ibaba ng screen. Live! Secretary Marco, nagbibigay ng huling pahayag sa VIP lounge ng airport ngayon. Buhay pa sila. Nandyan pa sila. At naalala ni Elena, dinurog ni Marco ang USB, pero hindi alam ni Marco ang isang bagay. Ang flash drive na ibinigay ni Leo ay may auto-upload feature. Sa sandaling isinaksak ito ni Elena sa computer ni Marco kanina, bago siya mahuli, nag-copy ito sa cloud server ni Leo. Ang kailangan lang niyang gawin ay makahanap ng internet, makahanap ng paraan para ipalabas ito. Tumakbo si Elena palabas ng bahay. Pagbukas niya ng gate, isang sasakyan ang biglang huminto sa tapat niya. Nasilaw siya sa headlights. Akala niya ay mga tauhan ni Marco. Handa na siyang lumaban. Handa na siyang mamatay. Bumukas ang pinto ng kotse. Elena, sakay! Si Claire. At sa backseat nakaupo si Leo. May hawak na laptop at isang portable broadcasting equipment. Akala ko iniwan niyo na ako. Umiiyak na sabi ni Elena habang sumasakay sa kotse. Walang iwanan. Madiing sabi ni Leo habang pinapaandar ni Claire ang sasakyan ng mabilis. Nakamonitor ako sa tracker na tinahi ko sa laylayan ng gown mo kanina. Alam kong dinadala ka niya dito. Ang USB? Sinira niya. Sumbong ni Elena. Itinaas ni Leo ang laptop. Nasa screen ang mukha ni Marco, nagsasalita ng live sa TV. At sa kabilang window ng laptop, naroon ang file na Audio Evidence Final MP3. Sinira niya ang lalagyan, sabi ni Leo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pero ang katotohanan, hindi namamatay ang katotohanan. Tumingin si Leo kay Elena. Handa ka na bang tapusin ito? Tumingin si Elena sa malayo, sa direksyon ng airport kung saan naroon ang asawang sumira sa buhay niya. Tara, sabi ni Elena. Huwag na nating silang paalisin. Halos lumipad ang sasakyan ni na Claire sa bilis ng pagpapatakbo.
Rinig na rinig ni Elena ang pag-ugong ng hangin sa labas at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Natanaw na nila ang airport. Ang mga ilaw sa runway ay parang mga bituin na saksi sa mangyayaring pagtutuos. "Leo!" tawag ni Elena. Hindi inaalis ang tingin sa daan. "Sigurado ka bang nakokontrol mo ang feed?" "Oo," sagot ni Leo habang mabilis na nagtatype sa laptop. "Napasok na namin ang system ng sound system sa VIP lounge. Sa sandaling bigyan mo ako ng signal, maririnig ng buong Pilipinas ang boses ng demonyo." Huminto ang sasakyan sa tapat ng VIP entrance na may nakakasilaw na preno. Hindi na naghintay si Elena. Bumaba siya agad. Gulo-gulo ang kanyang buhok, punit ang laylayan ng mamahaling gown, at wala siyang suot na sapatos. Pero sa kabila ng kanyang itsura, hindi siya mukhang kawawa. Mukha siyang isang reyna na galing sa digmaan. Hinarang siya ng 2 security guard sa pinto. "Ma'am, bawal po kayo." "Tumabi kayo." Mariing utos ni Leo na sumulpot sa likuran ni Elena. Hawak ang kanyang badge at baril. "PAGC Special Operation." Nasa loob ang mga pugante. Natigilan ang mga gwardya. Sa takot at gulat, umatras sila at binuksan ang pinto. Tumakbo si Elena papasok. Rinig niya ang boses ni Marco na umaalingaw-ngaw sa speakers. "At sa aking pag-alis pansamantala para sa isang medical check-up sa Europe, iiwan ko ang bansang ito na may malinis na konsensya." Ang kapal ng mukha. Binuksan ni Elena ang double doors ng VIP lounge ng padabog. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay parang kulog na nagpatigil sa lahat. Natahimik ang daan-daang reporters. Tumigil ang mga camera flashes. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Si Marco, na nakatayo sa podium katabi si Amy, ay namutla. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng hilakbot. Naglakad si Elena sa gitna ng red carpet. Ang bawat hakbang ng kanyang paang nakayapak sa malamig na sahig ay puno ng diin. "Elena?" Nauutal na sabi ni Marco sa mikropono. "Mahal? Anong ginagawa mo dito? Di ba masama ang pakiramdam mo?" "Tama na, Marco," sigaw ni Elena. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Buo ito. Matapang. "Tama na ang palabas." Sumugod si Amy palapit sa mga security. "Anong ginagawa niyo? Ilabas niyo ang babaeng yan. Nasisiraan na siya ng bait. Stress lang yan." 2 gwardya ang akmang hahawak kay Elena, pero hinarang sila ni Claire at Leo. "Subukan niyong hawakan siya," banta ni Leo sa mga gwardya, "at kasama kayong mabubulok sa kulungan dahil sa obstruction of justice." Nakarating si Elena sa harap ng stage. Tumingala siya kay Marco. Nakita niya ang pawis na tumutulo sa noo ng asawa. "Sinabi mo sa kanila na para ito sa bayan," sabi ni Elena. Sapat lang para marinig ng mga nasa harap at ng mikropono ni Marco. "Pero ang totoo, ginawa mo ito para sa sarili mo. Ninakaw mo ang pondo ng mga may sakit at pumatay ka ng tao para pagtakpan iyon." Nagbulungan ng mga tao. "Murder? Pagnanakaw." "Sinungaling!" sigaw ni Marco. Namumula na ang mukha. "Bumaba ka na dyan. Nababaliw ka na." Tumingin si Elena kay Leo sa likuran. Tumango siya. "Ngayon na, Leo." Pinindot ni Leo ang enter sa kanyang laptop. Biglang namatay ang mga ilaw sa stage. Ang malaking LED screen sa likod ni Marco at Amy ay nag-glitch. Mula sa speakers, isang malakas na static ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Wala na si Santos. Malinis ang pagkakatrabaho sa preno. Walang makakahalata. Boses ni Marco. Malinaw pa sa sikat ng araw. Napasinghap ang buong kwarto. Ang mga reporters ay nagkagulo. Kanya-kanyang tutok ng kamera sa screen at kay Marco. Sumunod ang boses ni Amy. "Sabi ko sa'yo, Marco, kayang-kaya nating paikutin ang lahat. Sa atin na ang pondo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amy. Napahawak siya sa podium para hindi matumba.
Fake news yan, deepfake yan, isigaw ni Marco. Desperado nang makuha ang mikropono, pero pinatayan na ito ng audio team na nakuha na rin ni Leo. Nagpatuloy ang recording, ang mga detalye ng bank accounts, ang plano kung paano ililigpit si Elena. Ang tawanan nila tungkol sa mga mahihirap na pasyenteng hindi nabigyan ng gamot. Humarap si Elena sa mga tao. Kinuha niya ang isang wireless mic mula sa isang natulalang reporter. "Narinig niyo ang katotohanan," sabi ni Elena, habang tumutulo ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa relief. Ang asawa ko at si Senator Amy ay hindi mga bayani. Sila ang sakit ng lipunang ito. Humarap siya kay Marco. "At Marco? Ligtas na si Mama. Nasa pangangalaga na siya ng mga tauhan ni Leo. Wala ka nang hawak sa akin." Doon na bumigay ang tuhod ni Marco. Napaupo siya sa stage, tulala. Alam niyang tapos na. Wala nang spin doctor o PR team ang makakapag-ayos nito. Leave ito. Napanood ng buong mundo. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis sa labas. Pumasok ang isang team ng NBI agents, kasunod ang mga tauhan ng Page C. "Senator Amy," Secretary Marco, deklara ng head agent habang inaakyatan sila sa stage. "Inaaresto namin kayo sa salang plunder at murder." Nagpupumigla si Amy habang pinoposasan. "Hindi niyo kilala kung sino ako. Tatawagan ko ang presidente. Pakawalan niyo ako." Si Marco naman ay parang lantang gulay. Habang nilalagyan siya ng posas, tumingin siya kay Elena. "Elena," bulong nito, nagmamakaawa ang mga mata. "Mahal, tulungan mo ako." Tinitigan siya ni Elena. Dati, ang tinging iyon ni Marco ay magpapalambot sa puso niya. Dati, ibibigay niya ang lahat para sa asawa. Pero ngayon, wala siyang naramdaman. Kahit nakatiting na pagmamahal, wala. Lumapit si Elena sa kanya ng bahagya. "Ang mahal na kilala mo ay patay na, Marco." Malamig na sagot ni Elena. "Pinatay mo siya noong pinili mo ang pera kaysa sa pamilya mo." Tinalikuran siya ni Elena habang hinihila ng mga pulis sina Marco at Amy palabas ng VIP lounge. Pinalibutan si Elena ng mga reporters. "Ma'am Elena, Ma'am Elena, ano pong masasabi niyo?" Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang siya kay Leo at Claire na nakangiti sa gilid. Tumango si Leo bilang pagpupugay. Huminga ng malalim si Elena. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang hangin na pumapasok sa kanyang baga nang walang halong bigat. Malaya na siya. Pero habang nagkakagulo ang lahat, napansin ni Elena ang cellphone ni Marco na naiwan sa podium. Umiilaw ito. Isang tawag mula sa unknown number. Dala ng curiosity at dahil hawak naman na ng mga pulis si Marco, lumapit si Elena at sinagot ang telepono. "Hello?" Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Boses na hindi niya kilala, pero puno ng otoridad. "Sabihin mo kay Marco na palpak siya. At dahil nahuli siya, kailangan na naming linisin ang kalat. Pati ikaw, Elena. Alam mo na ang sikreto ng sindikato. Mag-ingat ka. Tut, tut, tut." Napabitaw si Elena sa telepono. Akala niya tapos na. Akala niya nanalo na sila. Pero habang tinitingnan niya ang mga nagkikislapang ilaw ng kamera, na-realize niya ang isang nakakakilabot na katotohanan. Si Marco at Amy ay mga galamay lang. Ang ulo ng ahas ay nasa labas pa. At ngayon, nakatingin ito sa kanya. 6 na buwan ang lumipas. Isang malakas na hampas ng gavel ang bumasag sa katahimikan ng courtroom. Guilty. Ang isang salitang yon ay parang musika na nagpatigil sa lahat ng ingay sa utak ni Elena. Nakaupo siya sa front row, suot ang isang simpleng puting bestida, malayo sa mga magarbo at mabibigat na gown na isinusuot niya noon bilang asawa ng isang politiko. Sa harap niya, nakatayo si Marco at si Amy. Wala na ang mamahaling barong ni Marco. Wala na ang designer terno ni Amy. Pareho silang nakasuot ng orange na t-shirt na may tatak na detainee.
Nakita ni Elena ang pagbagsak ng balikat ni Marco habang binabasa ng judge ang hatol. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong, walang parol. Si Amy naman ay umiiyak. Sumisigaw na inosente siya habang hinihila ng mga gwardya, pero wala nang nakikinig. Tapos na ang kanilang panahon. Ang kapangyarihan nila ay naging abo na lamang. Dahan-dahang lumingon si Marco. Hinanap ng mga mata nito si Elena sa crowd. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Elena ang pagsisisi, ang takot, at ang pangungulila. Elena! Buka ng bibig ni Marco, walang boses na lumabas. Dati, ang makita si Marco na ganito ay dudurog sa puso ni Elena. Dati, tatakbo siya para yakapin ito at sabihing magiging maayos ang lahat. Pero ngayon, wala siyang naramdaman kundi awa. Awa para sa isang taong nagkaroon ng lahat pero pinili pa ring maghangad ng labis. Hindi ngumiti si Elena. Hindi rin siya sumimangot. Tumango lang siya ng bahagya. Isang paalam sa 15 taon ng kanyang buhay na hindi na kailanman babalik. Tumalikod siya at naglakad palabas ng courtroom. Paglabas niya, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng mainit na sikat ng araw. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Naghihintay sa labas ng pinto sina Claire at Leo. Si Claire, na ngayon ay may trabaho na ulit sa isang private firm, ay tumakbo at yumakap. Nang mahigpit kay Elena. Tapos na, Bes. Bulong ni Claire, naiiyak. Nanalo tayo. Oo, Claire, tapos na. Nakangiting sagot ni Elena. Lumapit si Leo. Bumalik na ito sa pagiging tahimik at seryosong direktor ng PHC. Pero sa mga mata nito, nakita ni Elena ang respeto at pasasalamat. Kamusta ang banta? Tanong ni Elena, tinutukoy ang tawag na natanggap niya noong gabing iyon sa airport. Huwag kang mag-alala, sagot ni Leo ng may kumpiyansa. Dahil sa mga ebidensyang nakuha mo, natuntun namin ang trail ng sindikato. Isa-isa na silang nalalagas. Hindi ka nila gagalawin, Elena. Sisiguraduhin ko yan. Ngumiti si Elena. Salamat, Leo. Sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, bulag pa rin ako hanggang ngayon. Hindi, Elena. Umiling si Leo. Ikaw ang lumaban. Ako lang ang nagbigay ng armas. Pero ikaw ang humila ng gatilyo. Nahanap mo na ang tapang mo. Huwag mo na ulit iyon iwawala. Nagkamay sila. Isang mahigpit na pagkakamay sa pagitan ng 2 taong pinagbuklod ng sakit at nagtagumpay sa pamamagitan ng katotohanan. Paalam, Direktor, sabi ni Elena. Paalam, Elena. Mag-ingat ka, sagot ni Leo bago sumakay sa kanyang sasakyan at umalis para ituloy ang kanyang misyon. Sumakay si Elena sa kotse ni Claire. Saan tayo? Tanong ni Claire. Celebration dinner? Party? Tumingin si Elena sa bintana. Pinapanood ang Maynila na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ihatid mo na ako sa terminal ng bus, Claire. Nagulat si Claire. Ha? Aalis ka na agad? Di ba sabi mo sa susunod na linggo pa? Wala na akong dahilan para manatili dito, sagot ni Elena ng mahinahon. Naibenta ko na ang bahay. Ang pera ay na-donate ko na sa charity ward na ninakawan ni na Marco. Ang natira ay sapat na para sa akin at kay Mama. Pero, paano ka? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Claire. Sa loob ng mahabang panahon, ako si Mrs. Marco. Ang asawa ng secretary, ang trophy wife. Ngayon, gusto ko namang makilala kung sino si Elena. Yung simpleng Elena lang. 1 linggo ang nakalipas. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa probinsya, nakaupo si Elena sa beranda ng isang simpleng bahay kubo. Rinig na rinig niya ang hampas ng alon sa dalampasigan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Sa loob ng bahay, narinig niya ang tawa ng kanyang ina na nanonood ng TV, ligtas, masaya, at walang kamalay-malay sa bagyong dinaanan ng kanyang anak. Hawak ni Elena ang isang tasa ng kape. Walang mamahaling alahas.
sa kanyang leeg, walang mabigat na makeup sa kanyang mukha. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at shorts. Ang mga paa niya ay nakapatong sa bamboo railing. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang bagong numero. Walang contacts ng mga politiko o sosyalera. Nag-type siya ng mensahe kay Claire. Ang ganda ng sunset dito, Bes. Kapag may time ka, punta ka. Ipagluluto kita ng sinigang. Send. Ibinaba niya ang telepono at pumikit. Dinadama ang init ng araw sa kanyang balat. Naalala niya ang sinabi ni Leo noon. Ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging presyo ng iyong dangal. Tama siya. Nawala man sa kanya ang asawa, ang yaman, at ang status, nakuha naman niya ang bagay na hindi mabibili ng bilyon-bilyong piso. Ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan. Dumilat si Elena at ngumiti sa papalubog na araw. Handa na siya para sa bukas. Handa na siya para sa bagong simula. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng manibela ng sarili niyang buhay.